Nay, ito na po ba yung medianoche natin? Oo, nak. Pasensya ka na ha kung biniling sopas lang at tinapay yung handa natin. Okay lang naman po, Nay. Masarap nga po eh. Teka, may binigay nga pala sa akin yung kumpare ko. Buti na alala ko. Ito, Tim, anak ko. Sa'yo na to. Wow, chocolate! Salamat po, Tay! Anak, sa susunod na taon na lang tayo maghahanda ng hamon at spaghetti ha. Alam mo namang biglaan kaming nawalan ng trabaho ng tatay mo. Oo, anak. Pangako, sa susunod na taon, babawi kami. Okay lang po, Nay, Tay. Nung Pasko naman po, kumain tayo ng hotdog at fruit salad. Kaya ayos lang po na hindi na tayo maghanda ngayon. Okay na po sa akin tong sopas. Salamat talaga anak ha. Sa edad mong yan, naiintindihan mo kami ng tatay mo. O siya sige, kumain na tayo. Tama ang nanay mo. Napakaswerte namin sa'yo, anak. Tay, Nay, may kumakatok po. May bisita po ba tayo? Wala naman akong inimbita. Sandali, titignan ko kung sino. Magandang gabi sa iyo, Iha. Magandang gabi po. Ano pong kailangan nyo? Pasensya ka na sa abala. Maaari ba akong humingi ng kaunting tulong? Uhaw na kasi ako. Maaari bang makahingi kahit isang baso lang? Yun lang ho ba? Sige po, pasok ho muna kayo. Isang matandang babae ang humingi ng tulong sa gabi ng medianoche. Isa siyang payat, maputi at nakapusod ang buhok ng matandang babae. Maliit lamang siya at bahagyang nakukuba na. Halatang gutom at hirap na hirap sa buhay. Gaya nga ng sabi nito, humingi siya kahit isang basong tubig. Agad ko naman siyang pinapasok sa munti naming tahanan at ipinakilala sa aking mag-ama. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kumuha agad ako ng tubig at iniabot yon sa kanya. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Miss Terry. Ako nga pala si Hazel, isang kasambahay noon. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko noong mga panahong lugmok kami sa kahirapan at walang-wala sa buhay. Miss Terry, sunod-sunod ang naging kamalasan namin sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Napagkamalan akong magnanakaw ng amo ko dahilan para tanggalin niya ako sa trabaho. Natapos naman ang kontrata ng asawa ko bilang construction worker. Wala nang halos natira sa ipon namin. Ngunit nang makita ko si Lola, mas lalo akong naawa. Napagtanto ko kasi na mayroon pa talagang mas mabigat pang kalagayan kaysa sa amin. Pero sa di inaasahang pagkakataon, dito ko rin mararanasan ang kakaibang takot at pangamba na mas gumulo sa aking isipan. Sinubok rin nito ang pananampalataya ko sa Diyos at ang moral ko bilang tao. Muli, ako po si Hazel at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Lola, kumain po muna kayo. May kaunting sopas pa naman po kami at tinapay. Nako, hindi na, Iha. Masaya na ako sa tubig. Lola, kain na po kayo habang mainit pa. May sobra naman po kami. Salamat sa inyo at lalo sa iyo, Iha. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Kim. Ito naman po yung nanay ko, si Hazel. At ito naman po ang tatay ko, si Rico. Kinagagala ko kayong makilala. Tawagin niyo na lamang akong Lola Luwalhati. Ang ganda po ng pangalan niyo, Lola Luwalhati. Oo nga. Heto na po. Kumain na po kayo, Lola. Sabay-sabay na po tayo habang mainit yung sabaw. Maraming salamat. Maligayang bagong taon sa inyong lahat. Habang pilit naming tinatawid ang malungkot na medianoche,
habang naririnig ang malalakas na putukan sa kalangitan at ang ingay ng mga nagsisiyahang kapitbahay. Hindi ko maiwasang isipin kung paano namin malalampasan ang pagsubok na ito. Ngunit may parte pa rin sa akin na masaya at nagpapasalamat, Misteri, dahil kumpleto kami bilang pamilya. At sa gabing yon, may nadagdag pa sa amin, isang taong natulungan namin kahit sa maliit na paraan. Hindi na muna namin pinaalis si Lola Luwalhati pagkatapos ng medyanoche. Nanatili siya sa isang sulok ng aming maliit na bahay, tahimik na nagmamasid gamit ang kanyang malalalim na mata. Ayokong makabala sa inyo, Hazel. Maaari naman akong bumalik sa pwesto ko sa bangketa. Lola, malamig po ngayon sa labas. Nasaan nga po pala yung pamilya niyo? Nag-iisa na lang ako dito. Hindi ako nag-asawa at hindi nagkaroon ng anak. May mga kapatid ako, pero naiwan sila sa probinsya. Huwag sana kayong magalit, Lola ha. Magtatanong lang po. Ayaw niyo po bang umuwi na lang para makasama sila? Para may kasama rin kayo. Mahirap pong mag-isa, lalo na sa edad niyo ngayon. Kaya ko naman. At saka may mga sarili na rin silang buhay. Nalayo ako sa kanila dahil magkakaiba kami ng pananaw sa buhay. Mahirap magsama ang magkakasalungat ng pananaw. Ganun po ba? Naintindihan ko po kayo. Pasensya na po Nag-aalala lang naman po ako. Pero dito na po muna kayo. Sa mga susunod na araw na lang natin pag-isipan yung paglipat niyo ulit sa bangketa. Pero unahan ko na po kayo ha. Medyo kapos din po kami ngayon. Sana po mapagtiyagaan niyo kung ano lang yung meron kami. Ano ka ba naman, Hazel? Tubig nga lang masaya na ako. Yung may kaunting pagkain pa kaya. Maraming salamat sa'yo ha. Pinatira namin si Lola Luwalhati sa aming maliit na bahay at inilatag ang isang luma naming papag para sa kanya. Sa kabila ng sarili naming kakulangan. Natutuwa ako dahil wala itong naging problema kina Rico at Kim. Sa katunayan nga, sila pa mismo ang nag-alok na manatili siya ng mas matagal. Isang hapon dumating si Aling Marta, ang aking pinagkakautangan. Dati ko po siyang kasamahan sa dati kong amo. Siya ang nagsisilbing cook at ako naman ang kasambahay. Magkasundo naman po kami noon, Misteri, pero nauna siyang umalis dahil nang matapos sa pag-aaral ang anak niya ay mabilis itong nagkaroon ng magandang trabaho. Nagtayo sila ng maliit na ukay-ukay hanggang sa lumago ito at dito na sila unti-unting umangat sa buhay. Pero doon din nagsimulang magbago ang kanyang ugali. Oh Hazel, nasaan ang bayad mo? Aling Marta, pakiusap. Konting panahon pa po. Nawalan po kasi ako ng trabaho. Pero sa oras na makapasok ulit ako at sumweldo, magbabayad po agad ako. Kailan pa yun? Baka mamaya, takasan mo lang ako. Naku, alam niyo namang hindi ko gagawin yun. Matagal na tayong magkakilala. At saka, di ba po, 1,000 na lang naman yung kulang ko sa utang ko na 10,000. Nakakabayad naman po ako agad noon. Nagkataon lang talaga na nawalan lang ako ng trabaho. Balita ko, kaya natanggal ka dahil nagnakaw ka. Kaya huwag kang magtaka kung duda ako sa'yo. O siya, pagbibigyan kita dahil may konti tayong pinagsamahan. Pero yung 1,000, magiging 3,000 na ha? Nanlambot ang aking mga tuhod. Bukod sa walang katotohanan ng ibinibintang sa akin, hindi ko maiwasang maalala ang mga naganap noon. Noong siya pa ang nagigipit, pinautang ko siya ng 8,000 nang walang kahit pisong tubo. Ngayong ako naman ang nakalugmok, dinagdagan pa niya ang aking paghihirap. Mula sa sulok ng aming munting tahanan, napansin ko ang matanda. Tahimik siyang nakaupo habang marahang hinahaplos ang isang bagay na hindi ko agad nakikita. Natatakpan ng dilim at ng kanyang kamay. Aling Marta, alam niyo naman po na nawalan ako ng trabaho. Napakabigat naman po ng 3,000. Maawa naman po kayo.
Wala akong pakialam kung nawalan ka ng trabaho. Hindi ko na problema yan, Hazel. Ang problema ko, wala ang pera ko sa kamay ko ngayon. Huwag mo kong dadaanin sa paawa-awa dahil hindi na uso yan. Kaya sipagan mong paghahanap ng mapapasukan. Sa oras na bumalik ako rito, dapat may pambayad ka na. Kapag wala ang pera, kukunin ko ang TV nyo at yung luma nyong refrigerator. Entiende? Huwag naman po, parang awan niyo na. Yan lang po yung naipundar naming mag-asawa. Habang nagpapatuloy ang pakiusap ko kay Aling Marta, nananatiling tahimik si Lola Luwalhati sa madilim na bahagi ng sala. Kami lamang ang dalawa noon dahil nasa eskwela pa si Kim at naghahanap naman ng trabaho si Rico. Nakaupo si Lola sa sulok ng kanyang pwesto, ang kanyang mga daliri nanginginig dahil sa katandaan pero mahigpit na nakakapit sa isang bagay na hindi ko makita. Ang dugong pinatuyo ng kasakiman ay diringgin ng apoy at abo. Ang ibinigay ng bukal ay babalik ng dobre. Ang kinuha ng sabilitan ay mawawala ng walang paalam. Napalingon si Aling Marta kay Lola Luwalhati. Bahagya siyang kinilabutan, ngunit itinago iyon sa galit at panlilisik ng mga mata. Hoy, matanda ka! Ano nga'y binubulong-bulong mo riyan? Ha? Makaalis na nga! Padabog na lumabas si Aling Marta at naiwan akong nakasubsob ang muka sa aking mga palad. Ilang sandali pa, lumapit sa akin si Lola. Tahan na, Hazel. Magiging maayos rin ang lahat. Lola, hindi ko na alam yung gagawin ko. Hindi ko naman talaga ginusto to. Huwag kang mag-alala. Ang hanging itinimpla sa kasamaan ay laging bumabalik sa pinagmulan nito. Magpahinga ka na. Ang bukas ay hindi sa kanya. Misteri, hindi pa natatapos ang araw nang huminto ang isang patrol car sa harap ng aming barong-barong. Kasama nito ang dati kong amo at ang kanyang mayabang na pamangkin. Iyan ang magnanakaw! Sigaw ng pamangkin habang itinuturo ako. Mitoy ang pangalan nito. Hoy Hazel! Nasaan ang Rolex ni tita? Wala po akong kinukuha, Kuya Mitoy. Ma'am, matagal na po akong nagtatrabaho sa inyo. Hindi ko po magagawa yon. Alam niyo po yan. Yan nga ang ikinagulat ko. Pinagkatiwalaan kita, Hazel. Pero wala nang ibang makakakuha noon. Ikaw, ako, at si Mitoy lang ang nandoon. Pero ma'am, pangako po, wala po talaga akong kinukuha. Kahit mahirap lang po kami, hindi ko po kayang magnakaw. Ang dami mong drama! Patunayan mo na lang! Mga sir, halugugin niya na po yung bahay niyan! Sigurado kung dyan yan tinatago yung relo ni tita! Sumunod naman agad ang mga pulis. Purasahan nilang hinalughog ang aming bahay. Nagliparan ng aming mga damit at gamit. Itinumba ang sako ng bigas na halos wala namang laman. At tuluyang nagmistulang basura ang aming munting tahanan. Wala naman silang nahanap bandang huli. Naiwan akong nakaluhod sa gitna ng kalat. Yakap-yakap ang sariling kahihiyan. Ano? Masaya na ba kayo? Halos baliktarin nyo na yung bahay namin. Pero wala kayong nakita, di ba? Kasi hindi akong magnanakaw. Ma'am, maniwala naman kayo sa akin. Opo, Mamang Pulis, Ma'am Cynthia, Mang Mitoy, hindi po magagawa ng nanay ko yun. Alam ang totoo. Hindi ko alam ang totoo. Pero hindi rin biro ang halaga noon. Bukod doon relo yun ang yumao kong asawa na napakahalaga sa akin. Pasensya ka na, Hazel. Pero hanggat hindi lumilitaw yun hindi ka mawawala bilang suspect. Tama tita! Dapat yan huwag tigilan! Mga sir, paaminin niyo na yan! Sir. Search warrant lang ho ang meron tayo. Hanggang doon lang po ang saklaw ng aming kapangyarihan.
Dahil wala po tayong nakitang ebidensya, wala po tayong magagawa sa ngayon Ma'am Hazel, pasensya na po sa abala ha. Mauna na po kami. Suwerte ka dahil nakalusot ka ngayon. Malamang na isang lamo na yon. Maghahanap kami ng ebidensya. Magnanakaw! Tuluyan ang umalis ang mga pulis at mahigpit kong niyakap si Kim. Sa isang sulok, tahimik lamang si Lola luwalhati. Walang imik, walang galaw. Pagsapit ng gabi, dumating ang asawa ko na nakayuko. Pagod at bigo sa maghapong paghahanap ng trabaho. Ang tanging liwanag na lang namin ay ang bigay ng ninong ni Kim. 1 kilong bigas at ilang delata na dala ni Rico. Pakisabi kay paring Gino, salamat sa bigay niya ha. Tapos may paaginaldo pa kay Kim. Itago niyo na lang po yan, Nay. Panggastos na lang po natin. Ano ka ba anak? Para sa'yo yan, para sa gusto mong bilhin. Nay, mas gusto ko po sanang bilhin yung pangangailangan natin. Ay, ang bait talaga ng ano ko. Anak natin, mabuti na lang at biniyayaan tayo ng Diyos ng mabait na anak. Tama, napakaswerte niyong mag-asawa. Iyan ang tunay ninyong kayamanan. Kahit maraming masakit na nangyari kanina, napangiti pa rin ako dahil tama si Lola. Napakaswerte namin ni Rico sa anak naming dalawa. Kinabukasan, matapos kong ihatid si Kim sa eskwela, ako naman ang naghanap ng mapapasukan. Nagulat ako nang makita si Lola luwalhati na paparating at papalapit sa akin. Salamat at naabutan kita. Naku Lola, mapapagod po kayo. Dapat sa bahay na lang po kayo. Ano ka ba? Sanay na ako. Halika, sasamahan kita. Ano bang gagawin mo? Maghahanap po ako ng trabaho. Malamang mapagod po kayo kasi maglalakad lang ako eh. Wala na rin po akong pamasahe. Ano ka ba? Buong buhay akong naglalakad-lakad. Kaya ko yan. Sigurado po ba kayo? Oo naman. Malay mo tayong dalawa ang makahanap ng trabaho, hindi ba? Pumayag na rin ako dahil mukhang hindi naman susuko si Lola. Hindi na lang ako nagmadaling maglakad para hindi siya mahirapan. Ngunit laking gulat ko, Misteri, nang mas bumibilis pa ang lakad niya kaysa sa akin. Ako, pawisan at hinihingal na, nagsisimula ng mangalay ang aking mga binti. Samantalang si Lola naman, ni walang bahid ng pagod sa kanyang muka at paglalakad. Nakailang tindahan, karinderya at bahay na ang nadaanan namin. Ngunit lahat sila ay hindi nangangailangan ng tauhan o kasambahay. Nagsisimula na talaga akong mapagod nang biglang may nakasalubong kaming hindi inaasahan. Si Tio Ramil, tiyuhe ng aking asawa. Pinsan siya ng ina ni Rico, ngunit hindi sila masyadong malapit sa isa't isa dahil ilang dekada na rin itong nagtrabaho sa Saudi bago magretiro at umuwi ng Pilipinas. Hazel, ikaw ba yan? Tio Ramil, mano po? Kayo po pala. Huwag ka nang magmano. Pakiramdam ko lalo akong tumatanda Kamusta ka naman? Wala ka bang trabaho ngayon? Yun nga po Naghahanap po ako ng mapapasukan kaya napadpad ako rito. Ganoon ba? Ako, hindi ba matagal ka na sa pinapasukan mo? Si Rico, may trabaho na ba? Naghahanap rin po. Tiyo, nagkataon pong sabay kaming nawalan. Bagong taon pa naman. Pero heto, walang sukuan. Hahanap lang hanggang sa may tumanggap. Matatapos na dito ang paghahanap mo. May alam akong mapapasukan, iha. Halika, sumama ka sa akin. Talaga po, Tiyo? Naku, salamat naman po. Teka, kasama mo ba yung matanda? Sunod ng sunod sa atin Opo, siya po si Lola Luwalhati. Pinatuloy po muna namin siya sa bahay pansamantala. Iwan mo muna siya ngayon kasi ikaw lang ang pwedeng sumama. Nagdalawang isip ako noon na humiwalay kay Lola. Ngunit nang hinayang din ako sa pagkakataon at baka mapurnada pa. Lola, kaya niyo na po bang bumalik mag-isa sa bahay? Oo naman iha, walang problema yon.
Mag-ingat ka ha. Opo, salamat po. Mag-ingat rin po kayo. Nang marating namin ang tinutukoy ni Tito Ramil, sa sarili pala niyang tahanan iyon, siya pala mismo ang nangangailangan ng katulong. Ayon sa kanya, mayroon na siyang tagalaba, ngunit mas gusto niya raw ng all-around para hindi niya na problema ang kakainin niya sa araw-araw at may maglilinis pa ng kanyang tahanan. Habang nakaupo ako, unti-unti siyang lumapit sa akin. Misteri, bigla kong naramdaman ang malagkit at nakakadiring pagdapo ng kanyang kamay sa aking hita, paakyat sa aking baywang. Tiyo, pag-iisipan ko po muna kung papasok ako rito. Ano bang pag-iisipan mo, Hazel? Hindi ba't kailangan mo ng trabaho? Habang kinakausap niya ako, Misteri, sabay na rin ang pagyakap niya. Doon ko napagtanto na may iba pala siyang intensyon. Bitawan niyo po ako, Tiyo. Tama na po. Marami akong pera. Huwag ka nang mag-inarte. Ayaw mo ba noon? Bukod sa sweldo mo bilang kasambahay, madadagdagan pa kung may extra kang serbisyo sa akin. Basta galingan mo. Bulong niya sa akin habang sinusubukang halikan ng aking leeg. Ako naman ay walang humpay sa pagtulak at paglayo sa kanya. Hindi po ako ganyong klaseng babae, Tiyo. Alis na po ako. Wala ka na nga pera. Maharte ka pa. Dapat handa mong ibigay ang katawan mo para makaahon. Isipin mo na lang ang anak mo. Huparin mo na ang damit mo at magkakapera ka ngayon. Pero nanlaban ako, Misteri. Sumigaw ako, ngunit malakas siya at hindi ako basta-basta makawala sa mahigpit niyang kapit. Hanggang sa biglang sumulpot si Lola Luwalhati mula sa dilim. May hawak siyang mahabang patpat at buong lakas na hinampas ang Tiyo. Aray! Aray! Paano ka nakapasok dito? Matanda ka! Huwag kang ang makialam! Sa bawat malagkit mong tingin, ang mga mata mo'y luluwa at mabubulag sa dilim. Sa bawat hakbang mong marahas, ang mga paa mo'y bibigay at magkakalas-kalas. Isinusumpa kita sa ngalan ng mga inapi. Ano bang pinagsasabi mo? Hazel, baka hindi ako makapagpigil sa matandang yan at mapatulang ko pa yan. Tara na, Lola. Umuwi na po tayo. Oo, lumayas na kayo. Marami pang ibang babae dyan. Mas maganda at mas makinis sa iyo. Habang buhay kang mabubulok sa lusak dahil sa kaartehan mo. Hindi ko na pinakinggan pa ang mga sinasabi niya, Misteri. Dali-dali kaming umalis ni Lola mula sa bahay niya. Ako naman iyak ng iyak. Pakiramdam ko, parang basura na ang aking pagkatao. Pag-uwi ko at matapos kong maikwento kay Rico ang mga pangyayari, galit na galit siya at gusto niyang sumugod. Ngunit pinigilan ko na lamang siya at ipinagpa sa Diyos ang ginawa ng kanyang tiyo. Naisip ko rin kasi wala kaming laban kung sakaling sasampahan namin siya ng kaso. Wala kaming pera at wala kaming pambayad ng abogado. Samantalang siya, kaya niyang suhulan ng mga pulis o kung sino man para lang pumabor sa kanya ang batas. Kaya naman nakiusap ako kay Rico na manahimik na lamang muna kami sa ngayon. Nagising naman ako kinaumagahan na may kakaibang gaan sa pakiramdam. Ngunit kasabay nito ang isang nakakabinging katahimikan. Agad akong tumingin sa papag kung saan natutulog si Lola Luwalhati. Pero Misteri, wala siya roon. Maayos na nakatupi ang kanyang kumot at ang unan ay parang hindi man lamang nagamit. Rico, si Lola, napansin mo ba? Wala na kasi siya dito eh. Napatayo naman si Rico na galing din sa kanyang pagtulog. Napatingin din siya sa higaan ni Lola at nagulat. Oo nga no, pero baka naman lumabas lang o kaya may binili. Hindi Rico eh, pati yung maliit niyang balutan, wala na. Teka,
Ano yun? Napansin ko ang isang bagay sa ibabaw ng aming munting altar. Isang lumang botelya. Dahan-dahan kaming lumapit ni Rico dito. Sumunod naman si Kim, nakakagising lang din. Ngunit paglapit niya, bigla siyang napakapit sa laylayan ng aking damit. Nakakaasiwang tingnan kasi ang laman ng bote, Mystery. May malapot na likidong kulay itim at berde. Mga buto ng kung ano-anong prutas. At may nakita pa kaming putol na buntot. Hindi namin malaman kung sa butiki ba ito o sa ahas. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang isang malaking kuko na hindi namin alam kung sa anong klaseng hayop. Nakababad ito sa gitna ng botelya. Nay, ano po yan? At saka, bakit parang ang baho po? Nakakatakot yung kuko. Hazel, ano kaya tong iniwan ni Lola? Para saan kaya to? Imposible namang inumin to o gamot. Oo nga itatago ko na lang muna sa baul. Baka balikan to ni Lola. Kim, huwag mong papakailaman to ha. Opo, Nay. Ayoko po. Natatakot po ako. Kahit nanginginig ang aking mga kamay at may pagtataka sa aking isipan kung nasaan si Lola, binalot ko ang bote ng itim na tela at isinara ito papasok sa kabinet. Ipinagpatuloy namin ang araw matapos noon at sa awa ng Diyos, nakadilihensya si Rico. Ako naman ay pinatawag ng kapitbahay para maglinis ng kanilang bahay. Balak daw nila itong iparenovate at paupahan. At habang nag-aayos kami, doon na pumasok ang mga balitang hindi ko inaasahan. Salamat Hazel ha. Ang bilis mo talagang kumilos at ang galing-galing mong maglinis. Walang naiiwang alikabok. Nga pala, nabalitaan mo ba ang nangyari kay Aling Marta? Hindi. Bakit Tess? Ano nangyari? Dinala sa ospital kanina. Yung mga daliri kasi niya, naninigas at hindi raw maigalaw. Pero balita ko ngayon, nangingitim na raw yung buong kamay na. Ang sabi ng mga nakakita, parang bulok na talong na nilalangaw. Nagulat ako sa kwento ni Tess. Kamakailan lang ay malakas pa ito at wala naman akong napansin sa kamay niya. Siya pa nga yung todo sigaw habang naniningil ng utang. At isang hapon nga, Mystery, nakita kong inuwi sa bahay nila si Aling Marta na naka-wheelchair na. Ang asawa niya ay bigla raw umalis habang nasa ospital siya. Parang tumakas. Ang sabi, bibili lang daw ng pagkain, ngunit hindi na ito bumalik. Wala na ring magawa ang mga doktor dahil biglaan daw ang pagkabulok ng kanyang mga kamay. Habang ibinababa siya, nasilayan ko ang dalawa niyang braso. Hindi ko mapigilang sumilip, Mystery, at halos masuka ako sa nakita ko. Ang mga kamay niya ay hindi mo na mapagkakamalang kamay pa. Para silang mga punong kahoy na nasunog. At ang amoy, parang imbornal na hinaluan ng nasusunog na laman, umaabot kahit sa kinatatayuan ko. Hindi ko maiwasang maalala ang mga sinabi ni Lola noong gabing yun, na ang kasakiman daw ay diringgin ng apoy at abo. Hindi pa humuhupa ang aking takot nang mabalitaan ko naman ang tungkol sa dati kong amo at sa pamangkin nito. Si Mitoy na sobra ang pagbibintang sa akin at pinahiya ako sa lahat ng mga tao, ay naaksidente daw sa motor. Ayon sa mga saksi, bigla raw itong huminto sa gitna ng kalsada at nagsisigaw. Tila may humahablot sa kanyang mga binti na siya lamang ang nakakakita. Hanggang sa matamaan siya ng isang malaking truck. Wasak ang daliri ng isa niyang paa at hindi na raw mapapakinabangan kailanman. Balita ko, Hazel, nalugi na rin ang tindahan nila. Tapos si Mitoy pala yung tunay na magnanakaw. Akalain mo, ang lakas magbintang, siya naman pala yung may sala. Noon pa man, alam ko namang mali yung bintang nila sa'yo. Kaya pala ganun na lang siya kalakas magbintang sa akin para pagtakpan yung ginawa niya. Ninakawan niya yung sarili niyang tiya.
Nalungkot ako sa nangyari. Hindi ko rin maiwasang isipin kung bakit parang nagkataon na ang dalawang gumawa sa akin ng masama ay kapwa sinalanta ng kamalasan. Pinilit kong isantabi ang mga tanong. Inisip kong baka nagkataon lamang ang lahat. Ayokong makonsensya dahil wala naman talaga akong ginagawa. Hindi ko man lang hiniling na may masamang mangyari sa kanila. Ngunit may isang pangyayari pa ang tuluyang nagpaniwala sa akin na hindi na ito basta nagkataon lamang. Isang gabi, natagpuan ang tiyuhin ni Rico sa gitna ng kalsada, tila isang rebulto na puno ng sindak. Sa pagkakaalam nila, galing daw ito sa inuman at nakita na lang ito ng mga kapitbahay sa kalsada at agad isinugod sa ospital. At dahil kahit papaano ay kamag-anak siya ni Rico at mayroon kaming natitirang pagmamalasakit sa kanya, ay dinalaw namin siya sa ospital. Pagpasok ko sa silid, halos manindig ang aking balahibo, Misteri. Ang lalaking nagtangkang gahasain ako ay nakahiga, dilat na dilat ang mga mata. Ngunit puro puti lamang ang nakikita. Ang kanyang mga kamay ay naniga sa posisyong tila may sinasakal sa ere. Tiyo? Tiyo, naririnig mo ba kami? Rico, anong tunog yun? Parang may mga butong nagkikiskisan sa loob ng leeg niya. Hindi ko alam eh. Hindi siya makapagsalita. Ang sabi ng nurse, baka daw sa sobrang takot kaya na-stroke. Pero hindi ko alam kung bakit may ganyang tunog sa kanya. Bigla ko na namang naalala si Lola Luwalhati, Misteri. Bumalik sa isipan ko yung mga salitang sinambit niya noong gabing iniligtas niya ako mula sa tiyo ni Rico. Rico, alam mo, natatakot na ako. Parang pakiramdam ko, lahat ng gumawa ng masama sa atin, parang unti-unting minamalas o nagkakasakit. Pero kahit galit ako sa kanila, hindi ko gugustuhin na mangyari sa kanila to. Hindi ko rin alam, Hazel eh. Inakabahan din ako. Pero iniisip ko na lang, baka tadhana yung gumanti para sa'yo. Alam kong mahirap paniwalaan, Rico. Pero parang may kutob ako eh. Parang si Lola Luwalhati yung nasa likod lahat ng to. Ganun ba? Kahit ako, ayokong mag-isip ng masama. Pero kata-kata talaga eh. Sunod-sunod silang nagkasakit at saka minalas. Tapos biglang nawala si Lola. Kaya nga eh, diba? Nasa na kaya siya? At yung botelya sa cabinet, anong gagawin natin doon? Hindi ko rin alam. Si Lola Luwalhati lang yung makakasagot niyan. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi ako pinapatulog ng aking konsensya, Misteri. Pakiramdam ko talaga, may kinalaman ako sa bawat tili ni Aling Marta at sa bawat pangingisay ng tiyo ni Rico. Sa sinapit ni Mitoy, alam kong si Lola Luwalhati lamang ang susi sa lahat ng mga tanong ko, ngunit hindi ko alam kung saan ko siya hahagilapin. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng aking mag-ama, dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko mula sa kabinet ang botelyang iniwan niya. Sa munting liwanag ng gasera, matagal kong tinitigan ang nakakaasiwang laman nito. Ngunit naisip ko, baka ito lamang ang paraan upang mahanap ko siya. Nanginginig ang boses ko habang tinatawag ang kanyang pangalan. Lola Luwalhati, magpakita ka naman sa akin oh. Alam kong tinulungan mo ako laban sa mga taong umapi sa amin. Pero Lola, hindi ko to gusto. Oo, sinaktan nila ako. Pinagbintangan, binalahura yung dangal ko. Pero hindi ko kayang makita silang nabubulok o nagdurusa ng ganito. Pakiusap, Lola. Kung gusto niya talaga akong tulungan, itigil niyo na po ito. Ayoko po ng bagong buhay na nakatali sa likod ng isang sumpa. Iyak ako ng iyak ng gabing iyon hanggang sa mamanhid na ang aking katawan. Ilang oras akong naghintay sa dilim
Umaasang lilitaw siya mula sa mga anino, ngunit walang lola luwalhati na dumating. Tanging ang huni ng mga kuliglig lamang ang sumasagot sa aking pagmamakaawa. Lumipas ang ilang araw at sa awa ng Diyos, Misteri, tila nagliwanag ang aming landas. Nakabalik na sa construction si Rico at ako naman na masukan sa isang bakery malapit sa amin. Masayang masaya ako na unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Ngunit isang hapon, muli na namang may bumulabog sa aking mundo. May kumatok sa pinto at binuksan ko ito. Laking gulat ko nang makita ko ang isang dalagitang babae, payat, gusgusin at halatang hapo sa paglalakad. Magandang gabi po. Pasensya na po sa abala. Maaari ho bang makahingi ng kahit kaunting tubig? Uhaw na po kasi ako. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, Misteri. Dahil ganito ang eksena noong gabi ng medyanoche nang makilala ko si Lola Luwalhati. Sa ngayon, maaliwalas ang panahon pero kinakabahan ako. Gayunpaman, nanaig ang awa ko. Oo naman, Ining. Halika, pumasok ka muna. Huwag na po, ate. Ayos lang po ako rito sa labas. Ano ka ba? Sige na. Pumasok ka na, ang init-init kaya riyan. Baka mahilo ka. Huwag kang mahiya. Ako lang naman ang tao dito ngayon. Pumasok naman ang dalagita at mahiyain na umupo sa aming lumang silya. Nang madali akong kumuha ng malamig na tubig at gumawa pa ng sandwich para ihain sa kanya. Iha, ito na yung inumin mo. At saka ito sandwich, ginawan kita. Naka-plastic na yan para kung gusto mong dalhin pwede. Pero okay lang din kung gusto mo nang kainin dito. Maraming salamat po, ate. Kakainin ko na lang po ito mamaya para mahati ko po sa kapatid ko. Ang bait-bait niyo naman po. Ano ka ba? Wala yun. At saka libre lang naman maging mabait, di ba? Bakit hindi mo pa ibibigay? Tumitig siya sa akin ng malalim bago tumayo. Tama naman po kayo. Libre pong maging mabait. Pero hindi po lahat katulad nyo, ate. Busilak po talaga yung puso nyo. Sige po, mauna na po ako, ate. Salamat po ulit. Napangiti naman ako at tumango. Palabas na siya ng pinto nang bigla siyang huminto at lumingon muli sa akin at may pahabol na mga salita. Huwag ka pong mag-alala, ate Hazel. Tapos na yung sumpa, gaya ng hiling mo. Natuto na yung mga nagkamali. Panahon na para bumangon ka. Pero hindi na ito hawak ng mahika o sumpa. Nasa kamay mo na ang iyong kapalaran. Misteri. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Dahil sa lalim ng kanyang mga sinabi, hindi ako agad nakatugon. Natulala lamang ako habang pinapanood ko siyang maglakad palayo. Ang totoo, kinilabutan ako sa kanyang mga salita. Naalala ko kung paano magsalita si Lola Luwalhati noong kasama ko pa siya. Napaupo na lang ako sa sofa at hindi ko na malayang napatingin ako sa cabinet sa gilid ng kwarto at napansin kong bahagya itong nakabukas. Kinabahan ako. Ang dalaga bang ito ang nagbukas nito? Ano, magnanakaw siya? Dali-dali kong sinuri ang laman ng kabinet, hinanap kung may nawawala. Ngunit halos malaglag ang puso ko nang wala ang botelyang iniwan ni Lola Luwalhati. Yun lamang ang kaisa-isang nawala. Lalo tuloy akong kinilabutan at naisip ko kung sino talaga ang dalagitang iyon. Hindi kaya kilala siya ni Lola Luwalhati o siya mismo ang matanda? Hindi kaya binawi na ni Lola Luwalhati ang kanyang botelya? Misteri, yan ang tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masagot. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan na kaming nakabangon. Maayos na ang trabaho ni Rico at naging regular na rin ako sa pinagtatrabahuhan kong bakery. Ang mga umapi sa amin, sa awa ng Diyos, ay unti-unti na ring umayos ang kalagayan. Si Aling Marta, gumaling na rin at hindi na kumalat ang sugat. Ngunit ang isa niyang kamay ay nanatiling kulay abo
magaspang na parang balat ng ahas. Dahil dito, hindi na siya muling nakapanakit o nakapanduro ng kapwa. Ang dati ko namang amo na si Ma'am Cynthia, bumagsak ang negosyo pero naging empleyado naman sa bangko. At dahil nagkamali siya sa kanyang pagbibintang sa akin, nagbigay siya sa akin ng maraming pang-grocery at regalo para kay Kim bilang paghingi ng tawad. Ang pamangkin naman niyang si Mitoy na napatunayang nagnakaw ng relo ay pinauwi na lamang sa probinsya sa halip na ipakulong. Ngunit nanatili itong iika-ika sa paglalakad at nahihirapang maghanap ng trabaho. At ang tiyo naman ni Rico na si Tiyo Ramil, sa wakas nakakapagsalita na. Ngunit may kakaiba sa kanya. Sa tuwing makakakita siya ng matandang babae, nanginginig ang kanyang buong katawan at halos himatayin sa takot. Para siyang laging nakakakita ng multo. Misteri, naawa ako sa sinapit nila. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam talaga kung si Lola Luwalhati nga ba ang may gawa ng lahat o sadyang kapalaran lamang. Ngunit may kinaganda naman ang lahat ng nangyari. Iyon ay ang pagbabago ng kanilang mga puso. Natutunan ng bawat isa sa kanila ang magpakumbaba. Natuto silang makitungo ng tama sa kapwa kahit sa mas mababa sa kanila. At alam kong sa huli, mas naging payapa ang kanilang mga konsensya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Naway magsilbing aral ito sa lahat ng inyong tagapakinig. Hello mga kamisteryo! Una sa lahat, nais ko po kayong batiin ng Happy New Year. Ako po ang inyong lingkod na si Misteri, ang inyong narrator dito sa Misteryo sa Dilim TV. Ay nako, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-shoutout sa ating mga tapat na taga-subaybay. Alam nyo na, masyado tayong naging abala sa paghalungkat ng mga kwentong nagpapatindig ng balahibo. At syempre sa iba't ibang ganap natin sa buhay. Alam nyo na, Pasko at saka bagong taon. Pero ngayong gabi, bago ko tapusin ang video na ito, nais ko munang magbigay ng special shoutout sa lahat ng patuloy na nakikinig, nanonood at nagko-comment sa ating mga videos. So sisimulan ko na kay Sir Emil, Happy New Year po sa inyo and maraming salamat sa laging pagko-comment at pagsubaybay. Maligong bagong taon din kay Sir Edwin Montenegro, Chandli Wong, Loralay Altajeros, Sir Mario Jr. Legaspi, Ma'am Christina Navarro, Sir Ransky, Mascarado TV, Ma'am Annalisa Malatbalat, Happy Holidays po sa inyo dyan sa Australia. Shoutout din po kay Burst Gaming, Daiben, Nancy, Grace Fe Inocentes, Nancy Ronquillo, Joseph Kabungkay, CJ Channel, Sir Chandli Wong na walang humpay sa pagsubaybay, Ma'am Akira Zenkomaki, thank you so much po, Ma'am Chris Jel Mamado, Ma'am Richel Sonyo, Sir Robin Ganya, Mac Tinlia, It's Me Bicolana, Resel Galope, Sweetest Ruby Girl, Junie Pernes, Adrian Ramos, Ma'am Gina Tanghal, Celestina Sigua, Ramir Reparado, Ilas Magical Corner, Resel Galope, Josephine Balimbing, Rosario San Jose, Jamie, Trolley is here, Mary Rose Gracia, and kay Yayan Bernaldo. Pasensya na po dun sa mga hindi ko nabanggit pero patuloy lang po kayong mag-comment. Baka sakaling sa susunod kayo na yung ma-shoutout ko. And muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga kwento. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel at mahilig sa mga kwentong kababalaghan, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa ating mga susunod na uploads. Maging bahagi rin kayo ng ating lumalaking pamilya ng mga kamisteryo. I-follow nyo rin po ang ating Facebook page at TikTok na Misteryo sa Dilim TV. Huwag nyo din kalimutang i-like at i-share ang ating mga videos upang mas marami pa tayong maabot ng mga pusong handang tumuklas ng mga lihim ng kadiliman. At kung meron ka namang sariling kwento, i-comment nyo lang sa ibaba o i-message kami sa aming Facebook page
Pwede rin kayong mag-email dahil baka ang kwento mo na ang susunod nating isasalaysay. Ako po muli si Mystery at kita-kits po tayo sa susunod na video.